Magandang umaga po, Profesor. Magandang umaga, Ted. Magandang umaga, DJ Chacha. Salamat sa panahon. Tiago. Good morning po, Professor. Thank you for being on the show. Ito nga po ang balita na gumulat sa ating lahat over the weekend matapos pong hulihin ng Estados Unidos si Venezuelan President Nicolas Maduro gamit po ang isang military operation at dinala po ito dyan sa New York para po sa kanyang kaso, para litisin. Siguro pinaka-basic muna, Prof, para mas maintindihan nating lahat. Meron ba talagang jurisdiction ang US courts para litisin po ang isang sitting foreign president kagaya po ni Nicolas Maduro? In terms of jurisdiction, supposedly meron kasi may mga precedent. Ang magulo dito, Chacha, is yung pagdakip. Kasi supposedly, under international law, this violates yung non-intervention at yung panghihimasok, no, ng isang bansa sa soberanya ng isang bansa. Pangalawa kasi sitting president si Nicolas Maduro, although officially hindi siya recognized ng Trump administration, but he is recognized by other states. Meron din kasi yung tinatawag natin na sovereign immunity. Alam natin 'yan na 'di ba yung ating nakaluklok na pangulo, meron din siyang sovereign immunity. Ganun din 'yon, no? Both domestic and international law. So therefore yung jurisdiction ng courts, maaari lang na-activate yon kung physically yung kanilang gustong tugisin na tao nasa kanilang jurisdiction o kanilang teritoryo, which is what happened. So therefore yung jurisdiction ng courts papasok lang kasi physically nasa US territory na si Nicolas Maduro at yung kanyang asawa, Cecilia Flores. Oo, so mas naiintindihan na natin ngayon na may jurisdiction, oo, pero yung way ng pagkuha nila, parang doon tayo nagkakaproblema. Kasi nga merong immunity po yung head of state dahil sitting president pa po siya sa ngayon. So dahil ibig sabihin po ba nito, tama po ba yung pagkakaintindi namin, illegal yung pagsapilitang pagdala kay Maduro sa New York? Sa tingin ko, yun yung gagamitin na depensa, no? And I think, at isipin natin, Chacha, no? Yung pagdakip, ginamitan ng tremendous military force, no? Ilang warships yung dineploy ng US. They destroyed yung air defense system ng Venezuela. So, hindi lang to ang excuse ng Trump administration is itong law enforcement operation, but it was a law enforcement operation that mobilized not only the police of the US and law enforcement agencies, but its armed forces that is used primarily for external defense and security. So kaya nga yung question dito is tama ba yung proseso nung pag-mobilize ng puwersa? Doon pa lang may violations na ng international law. Wag muna natin pag-usapan yung US domestic law kasi pag gagamit ng external military force ang United States, kailangan magpaalam ng presidente sa kanilang kongreso, no? Ginaya natin yan. Yung declaration of war nasa constitution natin is a power only vested to Congress, no? Not to the president. So, I think yung salasalabat na issue dito is also the use of tremendous military force, which is of course against the UN Charter kasi gagamit lang ng military force ang isang bansa sa ibang bansa kung may dalawang kondisyon. Unang-una, kung may UN Security Council authorization. Obviously, wala dito, no? Pangalawa is ginagawa ito in self-defense. Yun, So, oo. kailangan patunayan ng US na yung pagdakip kay Maduro is an act of self-defense, that Maduro constituted a threat to US national security. Dito papasok yung drug charges. Parang dun sasabihin ng US na threat siya kasi he runs a narco-trafficking drug ring cartel, no? And yun yung gagamit, yun yung I think naging basis din nung indictment.
Yung binabanggit nyo po na UN Charter that clearly states na pwede kang gumamit ng military force kung, sabi nyo po, number one, may UN Security Council approval, and number two, if it's for self-defense, na malamang ay yan ang gagamiting depensa naman nitong Amerika. Ngayon, ano po ang pwedeng gawin dito ng UN, lalo pa nagbigay na ng pahayag si UN Secretary General Guterres at ang sinasabi po niya doon sa kanyang pahayag, deeply concerning and pwede raw maging dangerous precedent. Meron ba talaga silang pwedeng gawin sa isyong ito? Unfortunately, Chacha, no, alam naman natin nung nakaraang taon, marami ding giyera at conflict na nangyari. Ngunit absent yung UN Security Council, no? Yung nangyari sa Ukraine, yung nangyari sa Gaza, yung nangyari sa Iran, itong Thai-Cambodian conflict border din, largely absent in UN Security Council. At bakit kailangan UN Security Council? Kasi siya lang yung merong kapangyarihan to deploy or to oblige states to deploy their military in implementing UN Security Council resolutions. Nasa UN Charter 'yan. Ang nangyari lang, UN General Assembly resolutions na non-binding. Binding kasi yung UN Security Council resolution eh. Ganun sinet up yung UN. Unfortunately, no, sa UN Security Council may 5 permanent members diyan, meaning hindi sila pwedeng tanggalin. The rest of the members ng UN Security Council may term limits yan, no? Pero yung tinatawag natin permanent 5, kasama dyan ang US, Russia, China, France, and the United Kingdom, may tinatawag silang veto power. Meaning, pag hindi sila naging pumabor sa resolution, walang resolution na mangyayari. And nakikita ko na kahit maghain ng isang resolution dito sa Venezuelan issue, pihado, ibibito ito ng United States. So, anong epekto po nito sa credibility ng international law natin kung it's obviously under the rules na hindi pwedeng gawin pero ginawa pa rin at hindi ito yung first time na ginawa. Sabi nyo nga, medyo absent ang UN sa ilang mga sigalot sa iba't ibang mga bansa. So, parang nagkakaroon na ng kredibilidad yung international law system? Yeah. Unfortunately, Chacha, ito yung isa pa itong sa tingin ko pag-undermine, no, ng ating international, yung tinatawag natin sa international relations na rules-based international order, RBIO. Kasama diyan UN Charter, kasama diyan yung yung ating ginagamit parate UNCLOS, kasama diyan yung mga iba pang norms of international law. Sa kaswayaang palad dahil sa ginawa ng United States sa Venezuela, mas lalo nitong pinahina, no, yung international rules na supposedly ginagalang at pinapatupad ng mga bansa, lalong-lalo na ng mga maliliit na bansa na tulad natin. Kasi wala naman tayong nuclear weapons, wala naman tayong military. So bilang mga maliliit na bansa, no, yung tulad ng Pilipinas, nakasalalay tayo, no, sa international institutions and international law. At pag may mga superpowers like hindi lang naman US, 'di ba? Katulad ng ginawa ng Russia sa China, katulad ng ginagawa ng Russia sa Ukraine, katulad ng ginagawa ng China sa Taiwan at sa atin mismo sa South China Sea. Ang sinasabi ang mensahe lang nito na at present, no, ang sa usapin ng relasyon ng mga bansa, mas nananaig yung kapangyarihan kesa sa diplomasya o legitimacy. Anong pwedeng gawin para po sana manumbalik yung parang yung bisa po nitong international laws natin? Kasi sabi nyo nga medyo delikado ito para sa maliliit na bansa. Lalo pa tayo, meron tayong, 'di ba, may sigalot din tayo with China sa issue po ng West Philippine Sea. So what can UN do para hindi na po ito masundan pa? Sa tingin ko, supposedly kasi itong tinatawag natin na international laws, international institutions like the UN, malaki yung responsibilidad ng mga bansa tulad ng US sa pagpapatatag at pagdedepensa nito. Kasi sa totoo lang, Chacha, sila naman nagtayo nito, no? Kasama tayo, no? We're a founding member of the UN. Kaya nasa interest natin na patatagin at wag pahinain yung United Nations at international law. Maraming international laws, pumirma tayo, no, niratipika natin yan. So therefore,
nakadikit yung ating pambansang interes, no, sa pagdedepensa nitong mga to. Unfortunately, ang sinasabi nito kasi mukhang yung mga great powers like US, Russia and China had no interest at present in defending uh, the international rules based order at yung UN Charter. Mukhang yung burden nakasalalay dito sa mga maliliit at yung mga tinatawag natin na middle-sized power. So, ang pwede natin gawin siguro is magbigkis-bigkis, magsama-sama uh, kahit wala sa interest ng mga malalaking bansa, yung mga maliliit at yung mga middle-sized countries, baka pwedeng magtipon-tipon, magsama-sama at i-defend itong order na to. Kasi kung hindi, lahat ng mga bansa na yon maapektuhan negatively. Pero paano nga po natin yun magagawa kung tayo ay maliit na bansa lamang at kung ang mga hindi sumusunod sa international laws ay katulad ng mga bansang Amerika, China at Russia? Can we do it? Tayong maliliit na bansa? Uh, of course, no, if we're matching force by force, military force or economic power, uh, malalaking mga bansa to, no? Russia, US, China. Pero sa aking karanasan, no, sa pag-aaral ng international relations, no, mahalaga rin kasi yung kredibilidad at reputasyon kahit malakas na bansa ka. How you are perceived by other countries also matter, no? Kaya sa tingin ko, importante na yung hindi rin tayo hati-hatiin, tayong mga maliliit and middle-sized countries kasi pwede namang ang gawin na lang ng mga maliliit na bansa mag-agree na lang, no? Sumabay na lang, kumampi na lang dun sa mga malalakas na bansa. Pero ang lalabas doon mas lalo mong bibigyan ng bigat yung notion na ang nasusunod lang sa international relations yung malalakas na bansa. So, sa tingin ko may katulad nung nangyari sa Ukraine, no? Walang UN Security Council resolution doon, pero may UNGA General Assembly resolution. In fact, bumoto tayo condemning the aggression, no? Kahit nakaupo pa nun yung dating pangulo at hindi siya pabor doon sa posisyon, bumoto yung Philippines condemning the aggression. But it sends a signal to the big powers na kung kaya nyong gawin yung gusto nyong gawin, pero yung mga kahit kami maliliit na bansa, we will stand by international law and the international rules of the game. And hopefully, no, magkakaroon ng mga leadership changes dito sa mga malalaking bansa na to and their policies will change back to yung mga nakagawian na nilang polisiya defending the rules-based order. Sige, so bago natin tunghayan tong mga ehemplong ito, no, yung Russia sa Ukraine and possibly China sa Taiwan, yun lang munang katwiran itong si Donald Trump na ito kasing mag-asawang ito, narco-terrorism ang ginagawa nito. At ito'y malaki sila, ang bansang ito sa pangunguna nitong si Maduro ay siyang nagbibigay ng problema sa illegal drugs proliferation sa Amerika. Yung ganun pangangatwiran na ito ay police matter na gusto namin resolbahin, paano natin dapat tanggapin ito? Alam mo Ted, walang basihan by fact na karamihan ng droga sa US galing sa Venezuela. In fact, kung merong dapat na na bansa na tutukan in terms of yung mga droga na pumapasok sa US, yung kapitbahay niya, yung Mexico, no? And to a certain extent Colombia. But hindi naman kinidnap yung pangulo ng Mexico, pangulo ng Colombia. Ang sinabi, although winarningan ni Donald Trump, no, yung current Mexican president, no, na baka ikaw yung next, no? But Ted, kasi ang issue nitong Venezuela, medyo malalim to, hindi lamang to droga, may dalawang anggulo pa dito, yung langis, of course, matagal na yan kasi yung impluwensya ng Amerika sa langis sa Venezuela natigil nung naging presidente si Hugo Chavez. Ito yung presidente ng Venezuela before Maduro noong 1998. And since then,
nahihirapan yung US to access Venezuelan oil. At yung Venezuela naman, under Maduro, mas lumalapit sa Russia and China, dun siya nagbebenta ng maraming langis at hindi yun pabor sa US interest. Pangalawa, ideolohiya. Kasi under Maduro, nag-i-implement siya yung tinatawag nating socialism na ideology na malapit sa Cuba. Isa rin yan na bansa na tinututukan ng US. So I think yung droga, in fact, dun sa indictment, hindi nga nabanggit yung fentanyl na word, no? Ang nabanggit cocaine or something, but hindi ito based sa data. And as we have heard President Donald Trump, mas maigting yung emphasis niya, no, yung pag-control sa oil ng Venezuela, no? At sa tingin ko napakalaking factor doon, no, kung bakit nangyari ito, no, kay Maduro at nangyayari ito sa bansang Venezuela. So maaari nating sabihin na dito umabuso na naman ang Estados Unidos sa kanilang kapangyarihang militar para gawin ito sa isang sovereign country like Venezuela. Is that accurate? Well, Ted, may kasaysayan naman ng US dyan, no? All around the world. And in fact, kung babalikan pa natin ang kasaysayan, ang unang Venezuela, meaning yung action na ginawa ng US sa isang bansa, no? Una niyang ginawa yan sa Pilipinas nung Philippine-American War, no, yung pagdakip kay Aguinaldo, 'di ba? Etc. Tapos maraming naulit at naulit to, no? Kumbaga, kaya nga yung parang nung nangyari sa Venezuela, ang naisip kagad namin is ang US talagang hirap na hirap siya na wag gawin yung traditional niyang ginagawa, yung magkaroon ng military intervention sa mga bansa, patatalsikin yung nakaupong gobyerno, tapos aakalain na ganun lang kadali na magiging stabilisado at magiging demokratiko yung bansa. Nakita na natin yung trahedya ng Iraq, Afghanistan, Vietnam, etc. At nung sinabi ni Donald Trump na kami magpapatakbo ng Venezuela, Ted, kasi nakapunta ako dyan sa Venezuela, no? Isa yan sa bansang pinag-aralan ko for my PhD na pumunta ako dyan noong 2013, na interview ko yung mga politiko at mga general sa Venezuela. Napaka-divided na country niyan. And ang fear ko is, while now, marami nagse-celebrate, but it can open up more conflict kasi marami pa ring loyalist marami pa ring kakampi to si Maduro So at they will likely resist, no, US presence in the country. So kumbaga gagaya ng mga nangyari doon sa ibang mga bansa na pinanghimasukan ng Estados Unidos, nagkaroon ng civil war, nagkaroon ng napakabigat na problema sa seguridad ng bansa, tapos iniiwanan na lang nila. Hindi nasa kasaysayan din naman 'yan, 'di ba? Nung hindi nila ma-manage 'to, iiwanan nila. Yun nga po. Kasi, Ted, madaling magpatalsik madaling gumamit ng dahas. And the US is, of course, the biggest military power in the world. Kayang-kaya nilang durugin ang kahit sinong nakaupong gobyerno, no? Pwera na lang siguro kung may nuclear weapons, no? Medyo aatras sila doon. But, ang ano dito is, mahina ang record ng US in building nations. Meaning, in rebuilding countries that they have militarily intervened. But may kolatilya lang, Ted, kasi yung Venezuela, yun nangyari, parang implementation to nung policy ni Donald Trump, no, nung kanyang gobyernong national security strategy na in terms of the Western Hemisphere, magsisimula yan from Greenland to Argentina, no, Patagonia hanggang dulo. Kino-consider to ng US na teritoryo nila, or pwede natin, hindi naman teritoryo, meaning sphere of influence. Yung tinatawag natin na pagdating dito sa Americas, both North and South, the only superpower that should dominate America. So, unfortunately, ang sinasabi dito ng yung ganitong klaseng doktrina, no, ang tawag diyan sa US foreign policy, yung Monroe Doctrine, kasi finormulate yan ni US President Monroe, no, centuries ago. Parang sinasabi ng US, ikaw Venezuela,
masyado kang malapit sa Russia at China, hindi pwede yan. Papalitan namin yung gobyerno, maglalagay kami ng mas pro-US na gobyerno dyan. Kasi hindi pwedeng may presensya ang China at Russia dito sa aming backyard, dito sa aming zone. Ang mensahe nito, Ted, is siguro sasabihin ng Russia at China, o sige, di kami makikialam sa backyard mo, pero wag mo kaming pakialaman sa backyard namin. So ang Russia, Europe 'yon. And unfortunately for sa China, tayo 'yon, no? East Asia. So ang signal nito parang sinasabi ng US, wag tayong magpakialamanan ng ating zones of influence, which is unfortunately bad news for us, like the Philippines and in Asia, kasi we rely on US security and defense commitments for our own security. O sige, so maganda pag-usapan na yan nga, yung implikasyon nito sa ating soberenya at sariling seguridad as a nation, considering itong ang problema natin with China and itong problema ng Taiwan with China. Pero di ba, kamo, kung ang UN ngayon nagmimistulang, sorry po, sa salita, na para bang inutil kapag ang nagkakamali na superpower gaya ng Amerika, hindi ba ngayon ang dapat nating asahan din ay ang Estados Unidos, ang kanilang lehislatura, ang kanilang kongreso? Kung sila ay pinapangalandakan na sila ay para sa demokrasya, hindi ba sila ay para sa human rights, sila ay para sa kapayapaan, hindi ba dapat ngayon ang obserbahan natin ano magiging kilos desisyon dito ng kanilang lehislatura to make Trump accountable sa kanyang naging desisyon? Oo, Ted, kasi ang struktura ng US government, katulad natin, separation of powers, divided ang power, hindi concentrated ang power sa iisang branch ng government. Pero unfortunately at present, dominated ng partido ni Trump, both the House of Representatives and the Senate. And therefore, mahihirapan yung opposition party, yung Democrat Party, to assert and to hold even inquiries and ask accountability over this action of the US and its foreign policy. Medyo mayroon ding complication to, Ted, kasi nung 'di ba yung si Trump America first siya, yung kanyang MAGA, part nung MAGA base yung tinatawag natin mga isolationist. Anong ibig sabihin nun? Ito yung mga Amerikanong politiko at mga Amerikanong grupo na ang gusto nila sa Amerika, wag makialam sa usapin at sa mga galawan ng ibang bansa at tumutok lang domestically. Kumaga parang sinasabi nila, ang dami na nating problema dito sa Estados Unidos, tas yung US, parati na lang nasa labas, kala mo policeman of the world, puro palpak naman. In fact, marami doon yung bumoto kay Trump, yung ganung klaseng sentimiento. Ngayon, mahirapan silang i-reconcile yung itong nangyari sa Venezuela kasi ito yung pinakaayaw nilang gawin ng Amerika. So, I think magandang tignan kung magkakaroon ng pagbabago sa komposisyon ng US Congress dahil may papalapit na midterm election sila. And if magkaroon man ng ibang komposisyon, meaning mabalik sa Democrats yung majority either ng House or ng Senate o ng pareho, baka magkaroon ng mas pag-uusig o mga inquiries dito sa ginawa ni Trump sa Venezuela. Kasi yung pagdakip kay Maduro, Ted, huling action na lang to. We know from news na nagpapasabog siya ng mga barko coming from Venezuela for months. So parte pa yun nung mahabang, I think, issues na ilalapag kung sakaling yung Kongreso sa US magbago ng komposisyon. Ano ang take mo dito sa bagong pahayag na naman nila Trump na we need Greenland? At ang sinasabi niya, we need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it. Kasi nga ngayon, ang Greenland, sa pagkakaalam natin, Professor, ay kumbaga ang jurisdiction, bagamat siya ay independent state, pero yung kanyang historical na pangasiwaan ay nanggagaling sa Denmark. Ted, consistent to dun sa kanyang
hemispheric defense. Meaning, yung lahat na nangyayari sa Western Hemisphere. Kasi yung Greenland, official, pag hinati mo yung hemispheres, parte siya ng Western Hemisphere. No? So, parang pwedeng sabihin natin na consistent to, no, doon sa kanyang national security strategy na dapat kontrolado ng Amerika, ng United States, lahat na nangyayari sa Western Hemisphere, no? And this includes Greenland. Sinasabi na this is in the name of national security kasi ang sinasabi ni Trump, marami daw mga mga Russian and Chinese presence sa Greenland. Pero sa tingin ko parte yung defense half lang yon nung motivasyon, no? The other half I think is minerals, no? Critical minerals and oil kasi alam naman natin na fixated si Trump sa rare earths, yung critical minerals na to at napatunayan na maraming reserves nito at deposits sa Greenland. And therefore, yung kanyang sinasabing in the name of national defense, hindi lamang dahil may Chinese presence, but yung rare earths kasi tsaka critical minerals, importante yan sa pagtatayo ng lahat eh. Mapa cellphone yan, mapa mga aircraft, no? Warships. So, dominante ng China yung supply at yung market nitong rare earths na to. At therefore, si Trump, hinahanap niya sa ang mga parte ng mundo, malapit man sa US territory o hindi, ang meron nito at kung pwede at kung kaya at kakayanin ng US, mapunta sa atin tong mga to. In fact, yun yung sa Venezuela, ganun din. May rare earths din kasi dun eh. Pero kasi itong Denmark ay bahagi nga ng European Union at ang pahayag na ito ni Donald Trump yumanig sa EU at nagkanya-kanya silang statement nga na hindi ito nakakatulong para sa kapayapaan ng mundo. At nagkakaroon ngayon ng agam-agamang iba sa maaaring takbo ng isip ni Donald Trump. Totoo yan, Ted. But let's remember, ginawa din naman niya yun sa Canada, di ba? Na yung Canada maging 51st state na, no? And nahihirapan ng European Union na mag-navigate dito sa issue na to ng Greenland. Kasi the US is its closest ally, no? Ang masaklap dito, Ted, yung mismong ally mo, yun yung nagiging threat sa'yo. That is what I call very tragic. Kasi supposedly, yung allies mo, kakampihan ka eh. Poprotektahan ka at hindi i-violate yung sovereignty mo, i-ensure na yung national interest mo protected and promoted. Pero sabi ko nga, what kind of world are we in when allies themselves are the threats to one's national security? Dito na tayo humantong, Ted, especially if you have a president like Donald Trump in the White House. Ano ang implikasyon nitong ginawa? Well, alam naman natin yung history nitong Russia at saka ng Ukraine, no? Ang claim nila kayo ay sakop ng teritoryo, no? Ng USSR. At meron silang mga sinasabi pa na mga nagdaan pa nilang mga issues. Ganun din naman sa China at saka sa Taiwan. Ano ang implikasyon nito sa atin kung marapati ng China na okupahan na ang Taiwan at sabihin nila yung mga pangangatwiran nitong maging ni Donald Trump. Tapos tayo ngayon bilang kaalyado ng Amerika at malapit sa Taiwan at kaalyado rin ng Taiwan, ano mangyayari sa atin? Ang Ted, parang ano yung nangyari sa Venezuela, parang ang signal na binibigay ng US sa mga bansa tulad ng Russia at China is that pwede nyong gawin yung anong gusto nyong gawin, no? Kasi hoda na yung international law at rules of the game sa inyong sphere or zone of influence. At masamang balita to sa mga maliliit na bansa na tulad natin na unfortunately nasa zone of influence at malapit dito sa China. Kasi Ted, kung may teknolohiya lang, pwede siguro nating hilahin yung sarili nating bansa away, no, from where we are right now. But unfortunately, our geography is our destiny. Hindi natin pwedeng baguhin yung geografiya natin. We have to deal with it. Kaya lang, sa tingin ko,
Kaya nga importante na mapaigting natin yung relasyon natin sa ibang bansa, hindi lamang sa United States in terms of security and defense. At mukhang merong progreso dito na ginagawa yung Marcos Jr. administration. No? Alam natin na tumitibay yung relasyon natin sa mga ibang bansa tulad ng Japan, Australia, Canada, etc. So, hindi ito magiging kapalit, no, ng US alliance kasi napakalaking bahagi ng US alliance sa ating national defense and security. Pero in the meantime, while you have a Donald Trump in power, this is the best thing that we can do, no, na baka sakali itong mga maliliit, itong mga middle-sized countries na to na meron naman defense capability, maaari tayong magkaroon ng kooperasyon at magkaroon ng pagtutulungan. In the meantime na ang US napaka unreliable, nagiging unreliable and more so unpredictable. Oo. And yung effect nito na sa China, na alay nga tayo ng Amerika. Sa matter of fact, ang iba sa ating depensa ngayon ay nanggagaling sa Estados Unidos. And hindi may tatanggi, mukhang doon tayo mas nakasandal ngayon sa kanila kung mangyari nga itong invasion sa Taiwan. Anong effect nito sa atin? Ay, malaki, Ted, no? Unang-una, kaya nga sa atin, no? Kasi sa Southeast Asia tayo yung pinakamalapit sa Taiwan eh. So kung magkakaroon man, no, ng military conflict sa Taiwan, unang epekto sa atin, no? Pangalawa, economically, no? Taiwan is a major trade partner, malaking impact nito sa ekonomiya natin. So may epekto to. Pangatlo, merong 220,000 Filipinos in Taiwan. Ang Philippine foreign policy natin, 'di ba, protection of citizens overseas, our OFWs. Tinanong ko na 'yan sa ating Defense Department How long will it take to repatriate 250,000 Filipinos? Ang sinabi sa akin, 6 months. Pero a few years ago yon, baka nagbago na, no? Pang-apat, no? Pumirma kasi tayo sa isang international convention, no? Yung Convention on Statelessness. Meaning, pag merong mga refugees sa ibang bansa, obligado tayong kupkupin sila at alagaan sila. Can you imagine, Ted, kung magkakaroon ng invasion sa Taiwan, magkakaroon ng massive refugee crisis, saan pupunta yung mga Taiwanese kaagad? Batanes. At paano natin sila matutulungan at kukupkupin? Saan sila ilalagay? You're talking about millions of people who might flee the country because of ang hope ko lang, Ted, sa gobyerno natin, someone or a lot of people should be losing sleep and thinking about how to deal in case China activates its reunification promise. No? Kasi sabi ni Xi Jinping, it will eventually happen. No? I hope prepared tayo kasi tayo yung unang mapuputukan, no, kung may mangyari sa Taiwan. Oh, sige. So again, to summarize, Professor, ano ang effect nito sa mga Pilipino, itong ginawang ito, para lang mas mag-iwan tayo ng malinaw na kaisipan sa ating mga tagapakinig at mga manonood. Ano ang effect nitong ginawa ng Amerika na pagdukot dito sa leader ng Venezuela? Ted, hindi ko inaasahan na ganito kaaga, no? Nagsisimula pa lang yung bagong taon, pasabog kaagad in terms of international politics. I think ang sinasabi nito, unfortunately, yung imahe na pinoproject ng US is that yung mga dito at present, no, sa mundo natin, no, ang mga malalaking bansa at makakapangyarihang bansa kaya nilang gawin at kung anong gusto nilang gawin kasi hoda ang international law, kasi hoda ang UN Charter, at yung mga maliliit na bansa, no, ang parang sinasabi, walang ibang option kundi indahin lamang, no, yung kayang gawin ng mga malalaking bansa. That is a very sad picture of international relations at the moment. And I hope na hindi ito yung maging kalakaran, no, sa mga susunod na buwan, susunod na taon, kasi hindi dapat ganito ang relasyon, pakikipagrelasyon
ng mga bansa sa isa't isa. Kaya nga tinayo ang UN, kaya tayo may international law, is that hindi puwersa, kundi legitimacy at diplomasya dapat ang manaig. And I hope na hindi ito magbigay ng signal na dapat ang Pilipinas, ganun din dapat niya i-conduct yung kanyang foreign policy. Kasi supposedly, yung bansa natin, nakarely sa international law, and I think we should continue upholding that, regardless of what our allies and stronger powers are doing. Okay, and in parting, pwede bang klaruhin mo lang ano ang pagkakaiba nung nangyari kay Rodrigo Duterte na inihatid sa The Hague at itong nangyari dito kay Maduro, please, para lang sa mga nakikinig ngayon because they're comparing it eh. Oo. Ayun. Sige, go ahead, Professor. medyo basic yung difference. Unang-una, no? Unang-una yung hindi kidnapping yung nangyari, no, doon sa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? With the consent of the Philippine government, no? Siya ay dinala sa The Hague, no? Hindi nag-consent yung Venezuelan government, no? Yung kay Maduro, and in fact walang military force na deploy, no, in the Rodrigo Duterte arrest or surrender. Yun yung una. Pangalawa, magkaibang jurisdiction kasi yung kay Maduro, yung kanyang kaso is in a domestic court of a foreign country. Yung kay Rodrigo Duterte is in an international court of which the Philippines have ratified and is a member, no? Kahit sabihin natin umalis nung 2019, pero yung mga charges happened before. So, klarong may jurisdiction. And in fact, no, natalo nga yung motion, no, na wala daw jurisdiction yung ICC. Sinabi na ng ICC na may jurisdiction over this case. And finally, I think, Ted, malinaw dito, and I hope, no, yung mga kababayan natin na naguguluhan, malinawan, Rodrigo Duterte was not the sitting president of the Philippines when he was arrested and given to the ICC, unlike Nicolas Maduro. So, to simplify it, si dating Pangulong Duterte inihatid ng Philippine government sa The Hague. Yes po. Yes po. yun Opo. Inihatid Kasi Opo. magiging May consent. comparable lang. Magiging May comparable lang Ted and Chacha, kasi kung mismong yung Venezuelan government, let's say yung vice president niya o yung armed forces ng Venezuela, ang mismong nag-allow, no, at Nagbigay ng consent. tinulungan. And in fact, ito yung nangyari kay Orlando Hernandez, dating presidente ng Honduras, no? May extradition request yung US, drug charges din to. No? Kaya lang, ang contradictory dito, Ted, pinardon ni Trump si Orlando Hernandez on drug charges. Kaya doon mo makikita na hindi ito drugs eh. Tama. Kasi kung totoong consistent sa anti-drugs yung Trump administration, hindi niya dapat pinardon. I think it all boils down to oil and geopolitics itong nangyayari sa Venezuela. So, Well, sa klaro. mga malisyoso nga ang isip, agad iniisip kung sinong kaibigan ni Trump na bilyonaryo na naman ang kausap dito para doon sa interest, no, sa langis diyan sa Venezuela. Yung po nga ang kaibahan dito para po, tsaka yung eroplano nga po ay nakatatak na under RP, yung eroplano naghatid doon kay Pangulo sa The Hague actually. So, Okay, sabi anyway. nga to simplify, yung nangyari kay Maduro, sabi ni Prof kanina, illegal. Yung kay President Duterte ay legal kasi may consent ng Pilipinas. Parang ganun po, Prof. Ano? Yes po. Okay, And the Philippine government, headed by President Marcos Jr., cooperated with the Interpol in implementing the ICC warrant of arrest. Okay. Sige po. Professor, gusto kong abusuhin ang inyong oras this morning, ha? Opo, sorry po kasi ang dami pong, surprisingly, dahil sa inyo pong husay po ng pagpapaliwanag, marami nakatutok sa atin at naunawaan po itong
mahirap intindihin Tama. sa pangkaraniwang pong kaisipan na isyung international. Meron lang ho nagtatanong, ano ba ho daw yung thesis ninyo at anong mga bansa itong pinuntahan nyo sa Latin America para ho naman sa kanila pong kaalaman daw na kayo po ay naging bihasa nga sa usapin na ito sa Latin American countries? Background lang, Ted, nag-aral ako sa Georgia State University sa Atlanta at yung naging advisor ko sa aking dissertation, isang eksperto sa Venezuelan politics. No? Yung disertasyon na sinulat ko tungkol sa mga protesta na nagdulot ng kudeta. No? And yung mga bansang pinag-aralan ko, kasama na dyan ang Pilipinas, kasama na dyan ang Thailand, Venezuela, tsaka Bolivia. So, I spent around 6 months in Venezuela and Bolivia in 2013. Tumira ako doon, no? Kinupkup ako ng isang host family. Nag-aral ako ng Espanyol, although kalawangin na ngayon kasi matagal na yon. And interviewed a lot of politicians, military officials, mga NGO, civil society leaders, kasi gusto kong pag-aralan bakit may mga pagkilos o mga protesta ng civil society, bakit in some cases nagdudulot to ng pagpapalit ng gobyerno, bakit in some cases hindi siya nagdudulot ng gano'n, no? At yung kaso sa Venezuela na pinag-aralan ko, yung kudeta laban kay Hugo Chavez noong 2002. Kasi natanggal siya, pero nabalik siya, no, after 24 hours, no. I think he's the only leader na natanggal ng kudeta pero naibalik after 48 hours, no. Pinag-aralan ko rin sa Bolivia noong 2003 yung pagtanggal nung kanilang pangulo doon and yung kudeta kay Thaksin sa Thailand. Oh. Tapos yung sa Pilipinas, yung pinag-aralan ko, yung EDSA 2, no? Yung Aha. pagtanggal kay dating kay Joseph Pangulo Estrada. Joseph Estrada. Joseph Yes, po. Estrada. So, alam mo rin nga na itong si Maduro talaga namang bata ni Hugo Chavez, 'di ba? As in kaya nga siya ang inendorso nitong si Hugo Chavez na pamalit sa kanya. Opo, kasi nung nasa Venezuela, nasa Caracas po ako, kakatapos lang nung kanilang very divided na eleksyon noong 2013 na nagluklok kay Maduro, no? First term niya sa Kaka- first term. First term niya. Kakamatay lang po kasi ni Hugo Chavez, no? A few months before that due to cancer. And in fact, hindi ito inaasahan kasi ang bata pa si Hugo Chavez, nasa 60s lang siya nung namatay, no? And ang hope is that he will remain as president. Kaya lang nga nagkasakit. Si Maduro kasi yung naging choice, Ted, I think. Kasi si Hugo Chavez noon, torn siya eh. Kanino niya Lilipat. ilalagay yung bansa? Oo. Sa military ba? O sa mga left-leaning, yung mga mas komunista o sosyalistang sibilyan? So may dalawang choices siya, no? Isang retired na military official na loyal din sa kanya at si Maduro. Mas pinili niya na wag ibigay ang kapangyarihan sa militar kundi sa isang civilian kasi naisip sa tingin ng maraming eksperto mas stable yung choice na yon kasi kung hindi baka ang mangyari sa Venezuela maging ruled by a military junta. Kaya lang ito na nga naging si Maduro. Sino itong vice presidente ngayon ng Venezuela? Ano ang kanyang personality? Ano ang kanyang saan to nanggagaling itong babae ngayon na acting president? Well, sa Venezuela kasi ang may dalawang klase lang ng politiko, no? Yung opposition tsaka yung Chavista, no? Kasi Chavez, Chavista, no? Parang sa atin DDS, Chavista yung kanilang labeling, no? Loyal na Chavista to, no? Si Rodriguez at she rose from the ranks, no? At naging miyembro din nung kanilang National Assembly. At supposedly kasi yung Vice President appointed lang yan ng Pangulo eh. Ang tawag dyan, Executive Vice President. No? May mga bansa kasi sa Latin America, yung Vice Presidente hindi hinahalal. Ina-appoint lang ng Presidente Okay. para
assured ka sa loyalty nung vice-presidente. Kasi hindi ka mag-a-appoint na Oo. tutuligsain ka katulad nung nangyayari sa atin ngayon, no? So, si Rodriguez, talagang ang loyalty niyan kay Maduro, no? Hindi sa partido, no? And therefore, nakikita natin 'yon, no, sa mga statements niya. Although ngayon medyo nag-mellow siya, no? Ang sinabi niya, she is now willing to cooperate with the US. Baka sa tingin ko baka natakot or Oo. tinakot, no? Um, and therefore she is holding the fort, but ang importante dito, marami pa ring loyalista kay Maduro ang nasa gobyerno ngayon ng Aha. Venezuela, Aha. and therefore ano ba 'yan? Tatanggalin din ba 'yan? Aha. Hindi Oo. natin alam. Okay. Gaano katalamak, sorry ha, gaano katalamak ang problema sa illegal drugs sa Venezuela kumpara sa Colombia? Kasi sa Colombia may mga Pablo Escobar na mga napapanood tayo ng mga, 'di ba, ng mga dokumentaryo. Sa Venezuela, gaano katalamak ito at ito bang gobyerno nila ay narco-politics na talaga as in pinatatakbo na ng mga drug lord? Ah, Ted, hindi gano'n kasing lala ng Colombia kasi ang Colombia ay manufacturer ng cocaine. Ang Mm. Venezuela kasi mas given yung lokasyon niya kasi nasa tip siya nung South America, no? Kasi Venezuela Mm. dito, Mm. nasa kaliwa niya yung Yung Colombia. Mas nagiging transshipment point siya eh. Kasi may access siya sa Caribbean Sea and therefore papunta ng Florida. So, sa tingin ko, yung drugs isa lamang elemento ng gray o dark economy ng Venezuela. Kasama diyan yung langis eh. Kasi sa tingin maraming reports na nagsasabi na yung mga ibang opisyal ng Venezuela nagsasmuggle din ng oil, no? So at hindi lang drugs. So I think yung drugs is only a minor element, no, in Venezuela. Maraming smuggling na nangyayari sa Venezuela because it almost imports everything. Aha. Kasi nga nakasalalay ito sa oil. Nung nasa Caracas ako, may toilet paper crisis, no? Bawat tao ang pwede lang bilhin 2 rolls ng toilet paper. Kasi yung mga smugglers, gagawin nila, iaano nila yung supply para tumaas yung presyo, tapos kikita sila doon. Ginagawa 'yon sa lahat halos ng produkto sa Venezuela, no? Oo. Pagkain, Oo. toilet paper, etc. Ang pamumuhay ba ng tao sa Venezuela ay mahirap kumpara sa bansa natin? Kasi nga ang sinasabi, ito ang may pinakamaraming oil reserve, talo ang Saudi Arabia. And oil producing nga ito supposed to be mayaman ito. Ano ba muna ang ating paghahambing sa poverty sa usapin ng kahirapan sa Venezuela? Bagamat sila ay mas makakaunti kaysa sa atin, oo. At bakit gano'n ang sitwasyon? Yun yung trahedya doon, Ted. Mayaman sa langis. Kaya lang may tinatawag tayo na resource curse, meaning minsan yung bansa na mayaman sa isang natural resource hindi to yumayaman, no? Tulad yan ng mga diamond economy sa Africa, for example, no? So, sa Venezuela kasi ang nangyari, nakarely siya sa oil, pero yung presyo ng oil kasi tumataas, bumababa. So pag mataas, wow, parang Pasko, araw-araw, no? Talagang nagpapamudmud ng pera, no, yung Venezuelan government. Pero pag bumaba naman yung presyo, no? Patay naman sila in terms of yung kanilang economy. Kaya nga importante na diversify. Humirap yung buhay, Ted, sa Venezuela, lalo na nung after maging presidente ni Maduro. Nung nandun ako, medyo mahirap na in terms of security, no? In terms of public safety kasi Peace and order. peace and order, no? Yung host family ko ang bilin sa akin, dapat nasa bahay ka na before lumubog yung araw kasi hindi safe sa kasi mukha kang foreigner. Ibig sabihin meron kang dolyares, pwede kang kidnapin, kunin yung pera sa at pwede kang patayin, no, all of a sudden, no. So unsafe yung city of Caracas. Pero ang sabi naman ni Hugo Chavez, unsafe lang yan sa mayayaman. Yung mga mahihirap, hindi yan unsafe. So,
para kay Hugo Chavez noon at kay Maduro, okay lang yan, nakawan nyo yung mayaman kasi ninakawan naman nila tayo. Ganun yung nangyayari, no? And but under Maduro, humirap ng humirap, nagkaroon ng hyperinflation, 1,000%. Oo. People were getting hungry, no? Ang running joke nga, people were getting thin because of the Maduro diet kasi wala na halos makain. And it is such a tragic case. Kaya yung mga nagse-celebrate ngayon ng Venezuelans, naiintindihan ko yon kasi humirap yung buhay under Maduro. Okay, so Professor, much that we'd like to ask you more questions. Mukhang baka sobra na pong aming kinain po na panahon sa inyo pong schedule this morning. Kami lang po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo. Mas nauunawaan po namin ngayon ang sitwasyon sa Venezuela at ang implikasyon nitong pangyayaring ito sa buhay nating mga Pilipino. Professor, mabuhay ka at sa uulitin po. Maraming salamat, Ted. Maraming salamat, Chacha. Magandang umaga. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami, hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media! Dito tayo sa totoo, tunay at tapat.